Yan, salamat na marami, Gab. Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayong hapon na to, walang iba kundi ang revelation of God's Word. Ano ba to? Ang paghayag. Ito yung paghayag. Pahayag ng mga salita ng Panginoon. Okay? So ang magiging anchor verse natin ngayong hapon na to, mga ka-DLS, mga ka-abangers, walang iba kundi ang Deuteronomy 29:29. Kaya kung bukas na ang mga Bible ninyo, buksan po ninyo mga Bible natin. Dapat pag nakikinig kayo rito, lalo na kapag ang pinag-uusapan word ng God, meron kayong mga Bible. Amen po ba? So, pakilagay nga po dyan sa chat box. Ready na po kami. Okay, pakilagay dyan. Kung ready na kayo. Open na ba ang mga Bible ninyo at ready na ba ang lahat? Hello, Pastor Dong. Salamat sa pagdalo. Salamat sa pagpapaalala. Your, your word, O Lord, is my ultimate direction. Amen. Yan ang sinasabi sa awit 119. Okay? Ready na po ba? Ah, wala sumasagot. Puro sharing. Ready na ba? Ayan. Amen na. Alright. So, tunghayan natin. Ang Deuteronomy 29:29. Ayan, basahin natin ang dahan-dahan. Gusto ko manamnam ninyo to. Eh, dito iikot yung pag-uusapan natin, palalawakin natin. Ito pa itong revelation of God's Word. Ang sabi dito, the secret things belong to the Lord our God. Uy, meron pala mga sikreto na hindi pa nahahayag sa atin na nanggaling sa Panginoon. Ano kaya yung secret things na yun? Matutunghayan natin ngayong hapon na to. But the things revealed belong to us. So, yung pala mga sikretong bagay na to, pwede ding ihayag ng Panginoon. Kanino? Sa atin daw. At kanino pa? And to our sons forever. Yan. So, ibig sabihin mayroong angulo pala to na unang nahayag sa mga magulang, susunod sa mga anak. Expound din natin ito mamaya. Ano ba tong sons forever na to? At ang panghuli, bakit ba hinayag ito? At ang nakalagay dito, ang sabi, so that we may follow all the words of this law. Upang sundin natin kung ano yung mensahe ng Panginoon, ano yung utos niya na iniwan niya sa atin. At ito'y kitang-kita naman natin, natutunghayan natin walang iba kundi sa kanyang salita. Amen po. Alright. So, start na tayo. He will slice and dice this. Sabi ko nga, paborito ko ditong analogy, parang kumakain ng sashimi. So, yung Deuteronomy 29:29, kasi mahilig tayo sa Japanese food. Isipin mo to na parang slab ito ng fresh na Norwegian pink salmon. Tapos, i-slice mo ngayon, i-slice mo ngayon. Yung tamang-tamang size, yung tamang-tamang kapal, parang kakain ka ng sashimi. Amen? Nakagutom tuloy. Sashimi. Amen. Salamat, Uncle Bert Lumibaw, sa panonood mo. Nood ka lang, Uncle Bert, ha? Papanalangin ka rin namin ni Pastora Mavic later. Simulan natin sa unang slice ng Deuteronomy 29:29. Ano nasasabi dito sa unang slice ng Deuteronomy 29:29? Ha? Basahin natin itong maikling to. The secret things belong to the Lord our God. Okay? Ano kaya itong mga sikretong bagay na to? No? Yan, kaya yung mga babae rito, pag narinig nila may secret, secret nga pero gustong alamin. Talagang ang mga tao talaga ang puso, Marites. Ayan. Pero may mga bagay na ng Panginoon, hindi niya pwedeng ihayag agad. May sikreto. Ano itong mga sikreto na to? Ngayon, tunghayan ngayon natin. Ready ka na ba? Sabihin mo ulit dyan, kung ready ka na. Mag-type ka ng ready o amen dyan. Amen. Punta ngayon tayo sa Colossians 2 verses 2 to 3. Ang sabi dito sa Colossians 2 verses 2 to 3. Basahin natin ha. Ito yung isinulat ni Pablo para sa mga taga-Coloso. That their hearts may be encouraged, having been knit together in love, and that they will attain to all the wealth that comes from where? From the full assurance of understanding, resulting in a true knowledge of God's mystery. That is Christ Himself, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Pastor, paano naging konektado yung secret things na yan dito sa Colossians 2 verses 2 to 3? Unang-una, ang gusto kong maintindihan ninyo, para matanggap nyo to. Ano yung una-una salita dyan na hinighlight natin sa Colossians? Heart. Gusto ko mabuksan muna ang mga puso ninyo. Kasi kung hindi bukas ang puso mo sa mga maririnig mo at mababasa mo ngayong hapon na to, sinasabi ko sa iyo,
Yung secret na yan, hindi pa rin mahahayag sa'yo. Secret pa rin yan. Kasi dito kailangan basagin mo kung ano yung natutunan mo sa labas. Kailangan basagin mo kung ano yung rational paradigm na meron ka sa utak mo. Kailangan may babasagin tayo rito. Anong pangabasagin natin dito? Yung mga old notions natin, yung mga pinanghahawakan natin na akala natin, yun ang katotohanan. Kaya ang gusto ko ngayong hapon na to, sa mga puso ninyo. Kaya ang unang-una salita dito, that their hearts. Amen? Okay. Ngayon, ano yung konteksto dito ni Pablo? Bakit puso ang gusto niyang tutukan dito? Dahil ang mga sikretong bagay na to, walang ibang lugar na iahayag ang Panginoon. Hindi sa kotse mo, hindi sa bahay mo, hindi sa opisina mo, hindi rin sa laptop mo. At lalong hindi naman sa iPhone mo o sa Samsung mo. Iahayag niya yan sa puso mo. Kaya ang tanong, bakit po doon sa puso? Alam mo kung bakit? Dahil ang puso ang pinagmumulan ng kinakaibuturan ng pagkatao natin. Remember, interchangeable yan sa ano ang core, ano ang spirit mo. Diba sa Old Testament? Ngayon, ang konteksto dito ni Pablo kung bakit heart, nasabi rito that their hearts may be encouraged. Bakit? Ang puso po ba? Hindi na-encourage? O, alangan naman hindi niyo alam. Alam niyo yan. Ilan dito ang hindi pa nabibigo? Lahat tayo may kabiguan sa buhay. Tama ba? Iba't ibang konteksto ng kabiguan. Maaaring nabasted ka sa niligawan mo. Maaaring ang kabiguan mo, meron kang pinaglaanan ng pag-ibig mo pero hindi sinuklian. Maaaring anak ka, tingin mo, tindi na ng pag-ibig mo sa magulang mo pero hindi mo nararamdaman ng pag-ibig na yan. Or the other way around, minahal mo naman ang anak mo pero wala namang attitude of gratitude at walang respeto. So marami mga pagkakataon ang puso natin nagkakaroon ng tinatawag na anong kabaliktaran ng encouragement? Discouragement. Kakaroon tayo ng kahinaan kasi ibig sabihin ng courage, magkaroon ka ng kalakasan. Ano yung kalakasan na yan? Para tumibet, tumapang ka. Dahil ang mundo talaga, sabi nga ng Panginoon, di ba? Sabi sa salita ng Panginoon, ang mundo talaga corrupted na. Amen? Hindi mo na talaga mababago yan by our own might. Magkakaroon lang ng perfection dito pag dumating talaga ang ating Panginoong Jesus. Pero hindi ibig sabihin niya, wala tayong gagawin. Dahil tayo ay may mandato. Again, isisingit natin kung bakit importante itong mandato sa atin nung tayo dinisenyo at ginawa ng Panginoon. Ginawa tayo upang tayo mamahala. Kung naalala nyo sa Genesis 1:26, rule over. At sa pamamahalang yan, kasama sa pamamahalang yan, pinamamahalaan natin kapwa-tao. Kung magulang ka, may pinamamahalaan ka mga anak. Kung boss ka, manager ka, may pinamamahalaan ka mga empleyado. Kung ikaw namumuno sa isang LGU, barangay man yan o syudad, ikaw naman ay tinatawag na ama o ina din ng syudad o ng barangay na yan. So may pinamamahalaan ka. Kahit sabihin mong nasa eskwela ka, kung ikaw naman ay may project team sa loob ng eskwela, may pinamamahalaan ka pa rin. Lahat tayo may pinamamahalaan. At sa pamamahala natin yan, ang pinakamahirap pamahalaan, kapwa-tao. Tama po ba? At nang dahil dyan, we need encouragement. Naalala niyo lalo na yung mga taga The Hub of Christ dito at yung mga churches natin na connected na. Di ba laging pinapanggit natin dito yung Solomon's Prayer sa 1 Kings 3:9. Naalala ninyo? Ano ba yung sa 1 Kings na yan? Nasabi dyan ni Solomon nung ipapasa na sa kanya yung mantel ng kaharian ng kanyang ama. Dahil napakabata pa niya nun. Hindi niya hiningi ang kayamanan kahit later on siyang pinakamayaman sa history ng Israel na naging hari at pinakamatalino. Hindi din niya hiningi mataas na IQ. Anong hiningi niya? Panginoon, bigyan mo ako ng maunawaing puso. Why? Kasi kailangan niya sa pamamahala. Ang salitang ginamit yan, iba-iba. May ginamit na great, may ginamit na big, sa iba naman version, heavy. Ibig sabihin, napakabigat dali ng mga taong ito dahil marami, matitigas ang ulo. Tama po, hindi. So, ganun din sa atin. Kaya kailangan natin ng encouragement sa puso natin. Pero yung encouragement na yan, kung yan kukunin natin sa mundo, mapapagod ka. Kaya may secret ngayon si Lord na bibigay sa atin kung paano tayo magkakaroon ng tinatawag na encouragement upang ito yung mabuo sa isang pagkakaroon ng isang maunawaing puso. Ngayon, bago mangyari yun, ang ganda na sinabi niya rito, having been knit together in love. Bago mo maunawaan isang tao, bago mo maunawaan ang pinamamahalaan mo, halimbawa, magulang ka, so unawain yung anak mo. Halimbawa naman, boss ka, gusto mong unawain yung mga staff mo. Halimbawa, amo ka, gusto mong unawain yung naglilingkod sa'yo. Ito na lang, pastor ka.
o leader ka ng ministry, gusto mo unawain yung pinamamahalaan mo doon sa ministry mo o sa simbahan mo. Okay? Yung discouragement na yan, mapapadalas na mapapadalas yan. Okay? Hanggat hindi needed sa tinatawag na unconditional love, yung relasyon mo doon sa pinamamahalaan. Yan ang katotohanan dyan. Kasi sinabi niya ni Pablo, knit together in love. Kailangan mabigkis kayo. Sa anong klaseng pag-ibig? Hindi pag-ibig lang na dahil boss ka, pastor ka, ikaw ang tatay, susunod na lang. Kundi ito yung klase ng pag-ibig, lalo doon sa namumuno, na tinitingin mo ngayon doon sa pinamamahalaan mo, meron kang pag-ibig na hindi nagtatangi. Anong klaseng hindi nagtatangi? Alam mo na matigas ang ulo ng tao, natural yan. Natural na yan. Kaya nga may original sin tayo. Paulit-ulit yan. Pinabanggit lagi natin sa The Hub of Christ. Nasa bahay bata ka pa lang ng nanay mo, sinungaling at tuso ka na. Nilabas ka pa lang ng nanay mo. Matigas ng tenga mo, rebelde ka na. Sabi naman ni Isaiah. Kasi nga dahil sa original sin na meron tayo. At ang original sin, ang unang-unang kasalanan na ginawa ng mga magulang natin, disobedience. Ano yun? Katigasan ng ulo. Kaya by nature, ang tao matigas ang ulo. Amen po. Maaaring sa mga taga-Hub of Christ, Pastor, paulit-ulit na yan. Magandang ulit-ulitin kasi ganun katigas ang ulo ng tao. Kasi nagtataka tayo, ang tagal ko na naglilingkod, tagal ko na nagsiserve sa ministry, ang tagal ko na nagbo-volunteer work. Bakit parang hindi ko pa rin ramdam blessed ako? O kaya bakit ganun, Lord, yung mga gusto kong ilapit sa'yo, hindi ko pa rin mailapit? Ang dami nating misang tanong sa sarili natin. Meron tayong sinet na expectation. Amen? Nagdadagdag sa discouragement yan. Eh. Kaya sabi ng Panginoon, mga magulang at anak, bukas muna ang puso ninyo. Kasi hindi mo bubuksan ang puso mo sa maririnig mo ngayon at sa matutunghayan mo ngayong hapon na to. Paulit-ulit na lang ang cycle of defeat sa buhay natin. Amen? Lagay mo dyan. Kung ito yung nakuha mo, sabi mo, Amen. Yan. O ba yung mga dumating dito bago? Hello, Ate Hilda Santos. Salamat sa Panginoon at gumaling ka na. Kuya Larry Bautista, welcome po. Andito rin si Ate Jonah Santos I think from Isabela. Hello, Pastor Michael de los Reyes. Hi, Ate Emerald, all the way from London. Si Pastor Mike naman, all the way from Melbourne. Kamusta na po, Pastor Mike? Miss na namin kayo dyan ni Ate Zelda. Hey, good day, Pastor Ruben from Ate Emerald. Salamat, Ate. Share ka lang sa mga kasama mo dyan sa UK. Tuloy natin to. Nasabi ng Panginoon dito, o kasi pag naintindihan mo to at sinimulan mo to sa pagkakaroon ng isang tinatawag na unconditional love. Kasi ang exact word na ginamit dito sa Colossians, sa knit together in love, agape. Hindi po phileo, hindi yan eros. Ginamit na eksaktong salita dyan, agape. Pag pinuntahan ninyo yung mga strong version ng mga Bible, do sa mga mahilig magbasa ng Bible. So ibig sabihin yan, hindi nagtatanging pag-ibig. Kahit nakakainis, wala kang choice kundi ibigin pa rin. Amen? Ngayon, ano yung magsusustain ngayon sa'yo dito? Ito ngayon sinasabi dito ni Pablo, that they would attain all the wealth. Kayamanan pala to. Yung pagkakaroon mo ng isang maunawaing puso na nakabigkis sa relasyon mo do sa mga pinamamahalaan mo o sa mga may relationship sa'yo, ikaw man ang pinamamahalaan o ikaw ang namamahala. Nabibigkis kayo dahil sa tinatawag na unconditional o hindi nagtatanging pag-ibig. Kayamanan pala yun. At paano ang kayamanan yan? Lalong lalago at lalago. Ano sabi ni Pablo dito? From the full assurance of understanding. Pag binalikan ninyo ang salitang full assurance, ano naalala nyo sa Hebrews 11:1? Faith is the assurance. Tama? So, gusto mo ng assurance? Gusto mo ng, parang insurance to eh. Di ba? Nagbabayad tayo ng premium sa insurance para kung ano man ang mangyari. Di ba? Merong, meron tayong maaasahan. Meron tayong makukuha. Hindi tayo malulumpo, hindi tayo parang iniwan sa kangkungan. Ganon din to, ang sinasabi ng Panginoon, yung iniipon mong kayamanan na yan, okay, na nagsimula sa hindi nagtatanging pag-ibig, kaya nagkaroon ka ng maunawaing puso. Lalago at lalago yan. At yan, parang insurance mo ngayon yan. Magkakaroon ka ng full assurance. Yan ang premium mo doon sa insurance mo. Ano yung assurance na yan? Nalalago lalo ang kayamanan mo sa puso. The full assurance of what? Understanding. Yan pala yung magiging kapalit niyan. Bakit importante yan? Kasi pag nabigkis ngayon yan, maiintindihan mo na ngayon yung sinasabi ni Pablo, faith, hope, and love. And dahil sa
meron kang pananampalataya na sa nagpatibay ng iyong tinatawag na pag-asa. Hindi lang para sa iyo, may nakikita kang pag-asa sa bawat tao dahil nabigkis kayo ng hindi nagtatanging pag-ibig. Walang taong tapon. Lahat ng tao na ginawa ng Panginoon, may value yan. Amen? At ito, pag naintindihan mo, ikaw na ang pinakamayaman. Maniwala ka sa akin. Why? Pag nasundan mo ang tibok ng puso ng Panginoon, kahit hindi mo hinihingi, pagpapalain ka ng Diyos. Tingin ko pag nasundan mo ang tibok ng puso ng Panginoon, mo na isipin ang pagpapala, automatic na yan, pagpapalain ka. Kasi nasundan mo yung tibok ng puso niya. Ano ba tibok ng puso ng Panginoon? Kaluluwa. Sinong kaluluwa yun? Walang iba kundi mga pinamamahalaan natin. Amen? Kaya yan ngayon ang madidevelop sa atin. Understanding. Next, sabi niya rito, paano ka magkakaroon ng pangunawa o understanding? Sabi niya dito, resulting in a true knowledge of God's mystery. Saan daw manggagaling? Resulta yan ng ng kaalaman mo. Ano yung kaalaman na yan? Ano yung knowledge na yan? Yan ba yung pinagtapos mong Bachelor of Science? Yan ba yung pinagtapos mong engineering course? O di kaya, kung doktor ka, o kaya nag-PhD ka pa, kung ano mang mataas ang pinag-aralan mo, hindi. Alam mo kung bakit? Walang course na tinatawag na mystery that is Christ. Dahil sa Panginoon, pinaka-importante na dapat nating malaman. Hindi ko sinasabing huwag ka mag-aral. Ang sinasabi ng Panginoon dito, ito ngayon, yung pinaka-importante na dapat mong malaman. Kaya kaalaman Malaman mo ang misteryo ng Panginoon. Ano yung misteryo na yan? Yan yung secret. Kanino mo makikita at ano yung susi dyan? Walang iba kundi si Kristo. Si Kristo lang at si Kristo mismo. God's mystery, that is Christ Himself. Amen? At anong description niya dito kay Christ? Verse 3, in whom, sabi rito, in whom hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So ano daw yung nakatago kay Kristo? Karunungan at kaalaman ng ating Panginoon. So, gusto ko maintindihan mo to. Sino ang gumawa ng langit at lupa at sino ang gumawa ng sanlibutan? Walang iba kundi ang Diyos. Kung ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito, langit, lupa, universe, buwan, araw, pati ang mga bituin, di ka ba na-excite kung ang matututunan mo at ida-download sa iyo ng Panginoon? Walang iba kundi yung kaalaman at karunungan niya. Kahit na gaano ka kagaling, ilang PhD pa yung course mo. Okay? Mapapagod lang ang utak mo dyan. Maniwala ka sa akin. Paano ko nalaman yan? Take it from me. Kung may last count, 11 o 12 na ata yung buntot sa titulo ng pangalan ko kung pag-uusapan natin yung pinag-aralan sa mundo. Kasi nung araw yun ang pinapahalagaan ko ng matindi. Hindi ko naman sinabing mali. Kailangan ko sa trabaho ko. Pero nung araw, para sa akin, kumbaga, yan ang Holy Grail. Yan yung altar ko. Yan yung idolatry ko. Amen? Pero meron palang mas masarap pa. Talagang magkakaroon ka ng purpose sa buhay mo. Dahil ang natap mo ngayon, hindi lang kaalaman ng mundo. Nasusukan pa yan, nabalutan pa yan ng mas matinding kaalaman at karunungan. Walang iba kundi karunungan at kaalaman ng Panginoon. Ang problema, ito, takatago yan. Kasi hindi niya yan ihahayag kung hindi mo alam paano gamitin ang susi. So, sino susi ngayon dyan? Walang iba kundi si Kristo. Amen? Yan, wow. Tingnan nga natin sino yung mga nandito. Hello, teka, balikan natin to. Wala, tuloy ako dito sa FB Live natin. Ito, bumalik na tayo. Okay, welcome Ate Angie. Yan. Welcome again, Kuya Richard. Salamat sa pakikinig. Ate Evelyn, salamat sa pakikinig ninyo. At doon pa sa iba nating mga viewers, 28 viewers, sige po, share lang po ninyo. Para mas marami ang makapakinig ng salita natin ngayong hapon na to. So, balik tayo rito. So, ang secret things na yan, walang iba, kundi misteryo. Walang iba ang misteryo niya, kundi si Kristo. Si Kristo na kung saan itinago ng Panginoon, nakatago sa Kanya, sa puso niya, sa pagkatao niya, kung ano ang kaalaman at karunungan ng Panginoon. Kaya nga importante magkaroon ka ng relasyon kay Kristo kasi kung wala kang relasyon, hindi mo to makukuha.
It will remain a secret from you forever. Amen? So yan yung unang slice ng salita natin sa Deuteronomy 29:29. The secret things belong to the Lord our God. At napakatindi na secret na yan. Napaka-valuable niya pag nabuksan mo. Kaya nga hidden treasure eh. Naalala niyo yung mga nung araw sa mga pelikula pagka may mga pirata nakatago sa baul yung mga treasures. Alam mo, merong kayamanan doon pero hindi mo mapapakinabangan, hindi mo ma-appreciate hanggang tinabubuksan yung baul. Tama? So ano nga yung nasusi para mabuksan ng baul? Walang iba kundi si Kristo. Amen? Ayun, bakit importante yung baul na yun? Bigay ko na sa inyo yung unang secret para may tip kayo. Kasi yung baul na yun, walang iba kundi ikaw. Oh, titing ko ha. Yung baul na yan, walang iba kundi ikaw at ako. Yan yung mga their hearts may be encouraged. Kaya nga sabi ko sa inyo, bigyan ninyo ng break ang mga sarili ninyo, na buksan ninyo ang puso ninyo ngayong hapon na to. Kaya inyo yung salita ni Kristo maging susi upang mabuksan kung ano yung yaman ng kaalaman at karunungan ng Panginoon na actually nakaimbak na sa atin. Hindi lang natin mabuksan-buksan dahil binulag tayo ng kaaway. Kaya i-allow mo ngayong hapon na to na mag-minister sa'yo, ha? Ang Espiritu ng Panginoon, pamamagitan ng pakikinig dito, upang mabuksan ang dahan-dahan, yung nakasaradong baul ng puso mo. Amen? O, sabihin mo dyan, buksan mo na ang baul ng puso mo. Ayan. Sige. Diretso tayo. Ito yung pangalawang bahagi. So, kung may secret, dapat mahayag. Kaya ang sabi doon sa pangalawang sentence ng Deuteronomy 29:29, but the things revealed belongs to us. Ulit. But the things revealed belong to us. So, sinabi sa umpisa kanina, sino may-ari ng mga hindi nahayag na mga bagay na to? Ang Panginoon. Pero ihahayag niya sa atin yan. At ang kagandahan dito, pag nabuksan yung baul na yan sa mga puso natin, alam mo ba, magugulat ka, andyan na pala, belongs to each one of us. Ang importante lang, totoo kang makinig. Ang importante lang sabi, uulitin ko, mabuksan ang puso mo ngayong hapon na to. Pumunta tayo sa 1 Corinthians 2:10. Ano sabi rito ni Pablo sa mga taga-Korinto? For to us, God revealed them through the Spirit. Okay? So, ulitin ko ha. Hello, Pastor Mayet at saka kay Mami Tess Faustino. Kamusta na, Mami? Kamusta rin kay Raquel? Manood ka lang, Kel. Okay, ulitin ko. 1 Corinthians 2:10. For to us, God revealed them through the Spirit. So, paano nahayag ang sikretong to? Walang iba kundi through the Spirit. Ano spirit ito? Hindi ito yung spirito ni San Miguel. Hindi ito yung spirito ng alak. Kundi ito yung spirito ng Panginoon. Na iba kundi yung banal na spirito. Why? Bakit importante ito? Dahil ang spirito ng Panginoon, ang siyang gumawa ng langit at lupa at lahat ng nilalang, searches all things. Nakikita niya ang lahat. At ang pinaka-importante na tinitignan niya ang kondisyon ng puso mo. Ano ba talaga ang nasa puso mo? Ano ba ang purpose? Ano ba ang intention mo? Ano ang desire? Kasi ang tao mapaglinlang eh. Pwede mo sabihin na, I love you, Lord. Pero pagdating sa simbahan, pag inutusan mo, patay na. Hindi na I love you, Lord. Nawala na yung I love you, Lord. Bakit ako pinahihirapan ng pastor ko? Hindi ka pinahihirapan. May binabasag lang sa'yo, anak. Amen? Kaya dito talaga magkakasubukan. Di ba, ulitin ko ang tibok ng puso ng Panginoon, walang iba kundi, kaluluwa. Kawat ako. So, kung tibok ng puso ng Panginoon, kaluluwa ng tao, hindi ka magtataka na una niyang hahanapin, ano ang kondisyon ng spirit at puso mo. Yung mga bagay na hindi nakikita. Kasi maaaring nakatawa ka, pero may bitbit ka kabigatan. Kasi maaaring tingin ng mundo okay ka, pero sa loob ng puso mo, meron na palang nababasag. Maaaring ang tingin ng mundo okay ka, pero maraming taon na pala ay lamat sa puso at pagkatao mo ay tinatago mo. Paggabi, pag ikaw na lang mag-isa, umiiyak ka, yakap mo ang iyong unan, akala mo, wala kang halaga,
o iniwan ka na ng mundo. Tama ba o hindi? Ikaw yan. Kaya mo, ng Espiritu ng Panginoon, siyang mag-search ngayon sa puso mo, magulang at anak. Kayaan mo lang na mahayag kung ano yung nasa kalooban mo. Buhos mo yan sa Panginoon. Kailangan ma-unload yan. Kailangan ma-detoxify. Yan ang gamit ng mundo ng salita. Ma-detox ang mga puso natin. Kasi hindi mahahayag ang mga sikreto na to at di mo makikilala ng gusto si Kristo. Di mo bubuksan ang puso mo at hindi mo isusuko sa Kanya kung ano yung mga bagay na to na naging lamat at kabigatan sa puso mo. Amen? So, gusto mo ba mahayag na mahayag ito galing sa Panginoon? Makinig ka mabuti. Dahil grabe ang lalim ng kapahayagan na to. Even the depths of God. Panginoon mismo ang magpapakilala sa iyo. Amen? Amen. Okay. So, hello, Pastor Pesil. Salamat sa pakikinig. Ano ba itong mga all these things na to na hinahanap ng Panginoon? At pag itong mga all these things na to, okay, nakita niya, alam mo ba, may mga things din na kahit hindi nakikita, hindi mo maitatago, mahayag din niya sa pagkatao mo. Kaya mo mabuti to. The Spirit searches all things. Anong ginamit na salita dito sa all things na to? Sa Grego, ang ginamit na salita ni Pablo, pas. Alam mo ibig sabihin ng pas, P-A-S? Manners and ways. Gusto niyo ng Tagalogin ko? Ano na lang, yung mga Bisaya dito sa nakikinig, kayo na lang mag-convert nito po sa salitang Bisaya. Ugali at pamamaraan sa buhay. Tingko, ano yung all things na yan, Pastor? Ang ginamit na salita ni Pablo dyan, nung hinayag sa kanya ng Panginoon ito, walang iba kundi salitang pas. So, hindi pala yan bagay, hindi pala yan material, hindi pala yan yung kagustuhan mo o desire mo. Kundi ang all these things na to, walang iba kundi ugali mo, ugali ko, at yung pamamaraan natin sa buhay natin. Amin po. So, yung mga kasama natin Bisaya dito, pakilagay po sa chat box. Ano ba yung tamang Bisayan word sa pag-uugali at saka dun sa pamamaraan sa buhay? Paano ka ba mabuhay? Paano yung pamamaraan mo sa buhay? Yung pala yung all things na yan. Kasi pag sinerch ng Panginoon ang puso mo, makikita talaga niya yung tunay na kondisyon niyan. At lalabas. Saan? Gali natin. Paano tayo mamuhay? Lalo-lalo na kung walang nakatingin na iba o maraming tao. Tama, hindi. Kaya nga ang Panginoon, iniingatan niya. Hindi niya pwedeng ihayag agad sa'yo kasi gunaw tayo talaga pag hinayag niya. Pag yung kaluwalhatian niya, hinayag niya sa atin sa pamamagitan ng bugtong yan, tunaw tayo talaga dito. Kaya nga sinasabi niya, dahan-dahan to. Ikaw magdidesisyon kung kailan mo bibitawan. Ikaw magdidesisyon kung kailan mo ihahayag. Unang-una kung ano yung kalagayan ng puso mo. Kasi hanggat hindi na-address yan, limitado din kung ano yung i-reveal sa'yo ng Panginoon. Nakuha po natin? Amen. Again, para mas maintindihan ng iba, lalo-lalo na yung mga bago. Lagi ko sinasabi dito sa mga anak natin sa simbahan sa Iligan, isipin yung mga sarili natin para tayong sisidlan. We are vessels. Kung vessels tayo, binigyan tayo ng kapasidad ng Panginoon. Sabihin mo ng pare-parehong kapasidad ang kapasidad natin. Pag sinabing kapasidad, yung laki na sisidlan mo. So, lahat tayo 10 liters nung pinanganak tayo. Yung 10 liters na yan, because of original sin, toxic na yung laman. Ngayon, depende ngayon sa atin kung ilan yung i-unload natin dyan sa 10 liters na toxic. Kung ano yung in-unload na natin dyan at sinuko is 5 liters. The only way na ang spirit makakakilos sa'yo is also 5 liters. So that means 50% lang. Hindi ka pa kasi mabitawan. Amen? Kaya, ganun din ang secrets revealed sa'yo. Yung kaalaman at karunungan ng Panginoon, hindi mo masagap-sagap dahil may mga bagay na hindi ka mabitawan. Pag pinilit ng Panginoong ihayag sa'yo, madudurog ka. Amen po? Bigyan kita ng example, common na common. Ha? Wala naman tayong pinatutunguhan dito. Ilingkod ka sa Panginoon.
Talagang puso mo, grabe, nabago ka na. Wow, Lord, gusto ko maglingkod sa'yo. Di naman bilang pastor, kundi gusto ko maglingkod sa simbahan, gusto ko maging usher, gusto ko tumulong sa tech team, gusto ko mag-worship team. Kung ngayon ang problema, 10 taon pala, hindi pa kayo kasal nung kinakasama mo. Pa-common yan. So, ano sabi ng Panginoon? Kailangan talaga dumaan ka sa sakramento ng kasal. Hindi po ba enough yung ano, naglilingkod na ako, hindi po ba enough yung may pag-ibig naman kami? Hindi nga eh, pinag-uusapan dito katwiran ng Panginoon, yung katwiran natin. Ngayon, kapag ka pumunta ka doon sa mga parts ng Bible, lalo na dyan sa epistles ni Pablo, grabe, pag dinaanan mo yung tungkol sa mga kasal, tungkol sa mga pagsasama na hindi nabigkis ng banal na sakramento ng kasal ng Panginoon. Alam mo ba namumuhay ang Panginoon dyan? So, isipin mo, kung dadaan ka ngayon sa mga pag-aaral na yun, ikaw ang nandun sa kalagayan na yun, di ba para ka nadudurog? Ang hirap talaga niyan. Ang nangyayari ngayon, you tend to put up a defensive face na hindi ka natitinag or nasasaktan ka, lalayo ka muna. So, at the end of the day, sinong talo? Si Lord o ikaw? So, talo tayo. Amen? Yan yung tinatawag na meron ka pa kasing bit-bit na bagahe na hindi mo mabitawan. May bit-bit kang bagahe na hindi mo ma-unload. Amen po ba? So, isa lang yan. Marami pa yan. Kung ano man yan na bit-bit natin. O, at galitin na nakita ng paborito ko. O, so, kung maglingkod sa Lord, gusto ko talagang, ah, ang buhay ko sa'yo na, sinusuko ko na. Talaga, bakit hanggang ngayon di mo pa rin makausap yung tiyuhin mo, tiyahin mo? Kahit sabihin mong matindi yung pang-aalipusta sa'yo nun. Pero talagang alam mo yun, pag nakita mo yung pagmumukha, from divine nagiging beast. From divine mode, nagiging beast mode ka. Parang, kaya kong patawarin ng lahat, pero wala pa sa tamang time para dyan sa kamag-anak kong yan. Wrong! Ano sabi ng salita ng Panginoon? Sabi ni Kristo, ang tao na pumatay ng pisikal at ang tao na namumuhay dahil may galit pa sa puso niya against sa ibang tao. Sa paningin ko, sabi ni Kristo, pantay lang ang kasalanan na yan. So, hindi mo man siya pinapatay physically, pero in your heart, in the spirit, pinapatay mo na. O, paano pagka dumaan ngayon tayo sa pag-aaral na yun? Paano pag dumaan ngayon doon sa mga salita na yun? Di ba nakakadurog? Kaya hindi ngayon mahayag na mahayag sa atin ang buong buo yung salita ng Panginoon. Kasi may harang. Ano yung harang na yan? The Spirit searches all things. Ano yung mga all things na yan? Walang iba kundi sinasabi ni Pablo. Ano ang laman ng puso mo dahil kitang-kita yan sa pag-uugali mo at doon kung paano ka mamuhay. Amen? Sabi. Dapat tayo sa kalahati nito. Sana umabot tayo ng alas 4. Tignan ko yung oras ako. 40 na. Amen? Okay, lagay niyo po dyan kung naiintindihan niyo. Amen. Welcome. Ah, welcome back, Pat Delfino. Salamat sa buhay mo, anak. Welcome din kay Auntie Baby Rose Dabalu. Salamat, Auntie Baby Rose. Pakikalat din sa mga ibang kakilala mo, sa ibang kamag-anak. Share mo kung ano yung link dito sa broadcast natin na to. So, ulitin ko ha, all about the condition of your heart that is manifested, okay, through your manners and through your ways. Yan. Okay. So, kung meron ka pang natitira sa puso mo, ito na yung pagkakataon, suko mo na yan. Sabi mo dyan sa chat box, Lord, sinusuko ko na, patawarin mo ako. Lord, sinusuko ko na, patawarin mo ako. Ever wonder bakit ang unang sinabi ng Panginoon, repent, for the kingdom of heaven is at hand. At ito yung repentance na yun. What are the things that you carry in your heart? Yeah, unless you have unloaded it, yung buong 10 liters na yan, sakit yan kasi kinasanayan na natin. Until in-unload natin yan, marami sa mga tinatawag na secrets ng Panginoon through Jesus Christ. May hirapang maihayag sa buhay natin. Amen? Maaaring alam mo, you have the knowledge, but you don't have the wisdom and you don't have a fully understanding heart. Nangyayari ngayon sa atin, namimili tayo ng iniintindi natin. Pag siya ayoko intindihin, pag ito naiintindihan ko, wrong.
Kaya nga unconditional love, naalala nyo kanina, you are knitted together. Such kind of love. Ano yun? Unconditional love. Amen? Okay. Diretso tayo. Kanina nahahayag yan. Nakalagay dito, belongs to us. Sino ba yung us na yan, Pastor? Sino ba yan? Tayo ba lahat yan? Hindi natin yung tanong. Amos 3 verse 7. Certainly, the Lord God does nothing unless He reveals His secret plan. Kanino? To His servants, the prophets. Iting ko, Amos 3:7. Certainly, the Lord God does nothing unless He reveals His secret plan to His servants, the prophets. So ano ba yung mga secret things na yan? Maliban dun sa anong kalagayan ng puso mo, alam mo ba kasama rin dyan kung ano yung malawak na plano ng Panginoon? Lagi natin sinasabi sa Jeremiah 29:11, di ba? The Lord has great plans for me. Plans not to harm me. Tama? But to prosper me. Tanong, 15, 20, 25, 30, 35, 40 years. Alam mo na ba talaga yung plano ni Lord? Ano yung may katabi mo? Alam mo ba yung plano ni Lord sa buhay natin? Yan, lagay mo dyan sa chat box. Hello, Ate Flor from Batangas. Welcome, welcome, welcome. So, tanungin mo. Kung wala ka katabi, ikaw na tanungin mo na yung sarili mo. Alam mo ba talaga kung ano yung secret plan ng Panginoon sa buhay mo? Hindi pwede forever secret plan yan. Kapatid, kasi hindi mo mali-live out kung ano yung plano ng Panginoon. Hindi mahayag sa'yo ano yung plano na yan. At hindi mahayag yan dahil nga nalilimita tayo dun sa kaalaman at karunungan na pwedeng i-download ng Panginoon para pag yung secret plan na yan, lumatag na maliwanag sa atin, ano yung blueprint na pinapagawa niya, walang labanan sa puso. Yan kasi lagi makakalaban mo dyan. Kaya, balik tayo dun sa pinag-usapan natin na, sino ngayon yung pilong taas niyan? Walang iba naglilingkod. Kaya hindi talaga pwede na pag tinanggap natin ng Panginoon, tinanggap lang natin, nananampalataya tayo, kailangan maglingkod ka. Amen? Always remember, lagi natin sinasabi dito sa The Hub of Christ, your church is your training ground. For what? For spiritual things. Hindi yan tuturo sa eskwela, hindi mo rin yan mababayaran sa kahit sa pinakamahal na eskwela sa buong mundo. Believe me. Kahit sa pinakamagagaling na trainers, hindi din yan matuturo ng buong buo. Dahil ang tamang training ground ng puso, ng spirito, walang iba, kundi ang simbahan. Amen? So kung hindi ka maglilingkod, paano mayahayag sa'yo? Unang-una, secret things. At kailangan mo yung secret kaalaman at yung secret karunungan ng ating Panginoong Hesus. Kasi pag nilatag ng Panginoon sa'yo, ito yung plano ko sa buhay mo, hindi ka rin madudurog. Amen po. Kundi labanan yan, maniwala ka sa akin. Kakaroon ng labanan yan. So nakikita na ngayon ninyo yung progression. So gusto niyang i-hack sa'yo yung secret things. Pero yung dami ng secret things na yan, tungkol sa kalagayan ng puso natin, hindi yan biglaan kasi magdedepend yan kung gaano kabilis ang pagsuko mo, kung ano man yung dapat mo isuko. Ano yung ngayon dapat isuko? Attachment. Ano pa? Sinabi natin kanina. Kabigatan ng loob. Ano pa? Mga pagpuot galit at hinanakit. Ano pa? Yung mga doubts mo. Ano pa? Yung mga worries mo. Amen? So again, balik ako doon sa sidlan. Kung 5 liters lang ang kaya mong i-give up doon sa 10 liters na sisidlan mo, 5 liters lang din ang mahayag sa'yo. So ngayon ang problema, pati sa plano, dama yan. So hindi ngayon malatag ng Panginoon yung buong plano niya para magkaroon ka talaga ng 100% malive out mo at ma-fulfill mo yung purpose na binigay niya sa'yo. Dahil 50% lang din yung alam mo. Kuha po natin. Always remember, sabi ng salita niya, hindi kita bibigyan ng something, sabi ng Panginoon, na hindi mo kakayanin. At kasama doon, kung paano mahayag sa'yo ang mga bagay na to, kasama na yung plano niya. Amen po? So, sino ulit siya na mahahayag? Hindi ka lang anak ng Diyos. Naglilingkod ka. Kasi hindi mahahayag yan sa'yo, ikaw, hindi ka naglilingkod. Amen? Lagay mo ngayon yan dyan. Salamat sa panonood. Hello, Kuya Maxwell. Hello kay Ate Edna Masigla. Salamat din sa panonood ni Jose Pagaw, si Jun Pagaw.
Pato, si Lorna Lucas Samatra. Hello, ate. Aisel, salamat Aisel sa panonood at pakikinig. Ganon din kay sa kapatid ko, si Loida. Salamat sa pakikinig. Nakinig lang kayo dyan ni Francis. Raquel, salamat. Nabati na ata kita, Raquel. Alright. So, tuloy ngayon tayo rito. So, ulitin ko ha. Kailangan ulit-ulitin to para talagang tumatak sa ating mga puso. Gusto mo malaman yung secret things, yung knowledge and wisdom of the Lord? Jesus Christ. Sumuling mahayag kung ano yung plano niya sa'yo, lingkod ka. At di ka naglilingkod, di yan mahayag. Half-hearted ka, half lang din yung pwedeng ibigay. Amen? Okay. Kaya ang aming magiging topic dito sa church para sa aming anniversary sa June 9 is expanding your capacity. Kasi yung kapasidad mo, kung paano mo masasagap, kung ano yung revelation ng Panginoon sa'yo, magde-depend yan kung gaano ka bilis, kung gaano ma-accelerate yung pagbitaw mo ng sarili mong kagustuhan. Amen po? Okay. Ngayon, o sige, Pastor, kumbinsido na ako. Tatanggapin ko na yan. Ano ba yung mga bagay na yan na mahayag sa akin? At papano? Di ba sinabi ko na sa inyo yung papano kanina sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. So, yung things revealed na yan yung will be revealed to you through the Spirit of the Lord. At saan yan marireveal? Walang iba kundi sa Spirit mo rin through your heart. So, sabi sa Isaiah 11:2, first sentence, the Spirit of the Lord will rest on him. This is a prophecy actually of the Lord Jesus Christ. May papadalang bugtong nanak, ang Misaya, na kung saan ang Spirito ng Panginoon mananangan sa kanya. That Spirit of the Lord will rest Christ. Kaya nga hindi ka magtataka sinabi ni Kristo, di ba? For those who are heavily laden, ha? Lay down your burdens upon me. Cast your burdens upon me and I will give you rest. Why? Kasi if you give up the burdens of your heart to Jesus Christ, that same Spirit that rests in Him will also flow through you. Amen? And, okay. Kaya mo lang dyan kung amen. Yan. Wow. Salamat, Ate Angie. Jeremiah 29:11. Yan. Meron pa talagang magandang plano ang Diyos sa bawat buhay natin. Amen. O pati lang dyan, sana mahayag yung plano na yan. Hindi forever secret plan. Amen po. Okay. Ngayon, himayin ngayon natin ito. Ano ba tong Spirit of the Lord na to? Paano to? From glory to glory, sinasabi nga natin. Pero parang isipin na lang ninyo para maturity level to. Alam mo, pag umaakyat ka sa hagdan, yan, gusto mo maabot yung pinakamataas, hindi ka naman automatic lilipad doon. Okay? So, hahakbang at hahakbang ka. So, may mga steps ito. Amen po? First step na mahayag dapat sa'yo. That part of the Spirit of the Lord na bukas ang puso mo para masagap kung ano ang kaalaman. Di pa karunungan. Ano ang kaalaman tungkol sa Panginoong Hesukristo? Why? Kasi dapat ang una munang matanim sa puso natin is fear of the Lord. Grabe naman yan. Akala ko ba ang Diyos ay pag-ibig? Bakit ngayon takutan na yung pinag-uusapan? Hindi po yung pinag-uusapan dito takutan dahil gusto kong takutin. Dito horror movie, okay? Pag sinabi fear of the Lord, respect. Ibig sabihin, matuto ka munang gumalang sa Panginoon. Lalong-lalo na sa kanyang mga salita. Kasi kung hindi ka matututong gumalang sa salita ng Panginoon, may hadlang agad sa umpisa kung paano papasok yung tinatawag na karunungan niya. It always starts with knowledge, kaalaman. Dapat malaman mo muna. Ang problema, minsan sa umpisa pa lang, marami sa mga salita ng Panginoon talagang mahirap matake. Sabi ko nga di ba, kung may bit-bit ka sa puso mo at yung salita ng Panginoon kumukontra diyan, kahit ano pang declaration ng gawin mo, Lord, mahal na mahal kita. Lord, naglilingkod ako sa iyo. Alam mo ba, pwedeng tapon din yung paglilingkod. Amen? So, dapat i-address mo talaga yung kalagayan ng puso mo rito. Kasi hindi lalapat na susi para mabuksan yung baul na kung saan nandun yung secret treasures ng knowledge and wisdom ng Panginoon kung wala ka munang takot sa Diyos. Bigay ka ng pagsasalang-alang sa kanyang mga salita. Amen po.
Katulad yan, sa mga kabataan, bigyan ko kayo ng example. Ano sabi ni Pablo sa sa Corinthians, di ba? Lumayo ka sa mga maling barkada. Alala ninyo? Why? Kasi pag mali ang barkada, ang resulta niyan, mali ka din. Bad morals corrupt. Di ba sabi ni Pablo? Hindi, matagal ko na silang barkada. Minsan may palusot pa ako narinig eh. Hindi ba, pastor, kailangan mag-evangelize tayo. Hindi ako pwedeng lumayo ng pagiging malapit sa kanila. Sabi ko nga minsan sa kabataan, anak, ilan sila? 10. Ilan ka? Isa. Maniwala ka sa akin, kakainin ka ng buhay. Alagay mo, mag-isa ka, kaya mong mat- twist yung mga puso ng mga kabataan na yan. Di mo magagawa yan. Limitado pa nga yung kapasidad mo eh. Naiyak ka pa lang kay Lord eh. Totoo dun eh. Hey, hello Ate Bing, Mangaluces. Thank you for listening. Wala kung saan nasa Philippines o nasa New Zealand pa. Anyway, salamat sa pakikinig ate. Balik ako dito. Ano sinasabi ko doon sa mga kabataan? Sabi ng salita ng Panginoon, lumayo ka sa mga maling barkada. Why? Ang resulta niyan mali. Eh, ayoko pa rin lumayo eh, kasi barkada ko sila eh. So, ibig sabihin, may napupuno sa puso mo na nakukuha mo sa kanila kahit mali. Yung ang katotohanan doon. Tama hindi? O, tama ba mga magulang? Type nyo dyan. Tama hindi? See? Sample, sa mga lalaki. Ito, paborito ko sa mga lalaki. Bakit hanggang ngayon, kung may asawa ka, lalaki, hindi mo pala binibigay yung password mo sa cellphone mo, sa social media mo, sa email mo sa asawa mo? Oh, ala, yan na. Daming, malamang maraming magre-react dito. Sige, mag-react kayo. Bakit di mo mabigay yan? So, ibig sabihin may tinatago. Tama po, hindi. O naalala niyo yung eksena dun sa Genesis nung dumating ang Panginoon, nung nararamdaman nila yung yapak at yung lamig ng hangin na parating ang Ama. Ano nangyari after nung kinagat nila yung bawal na prutas? Di ba nagtago? Di ba nagtakip? So, ibig sabihin, kung meron kang tinatago at meron kang pinagtatakpan, may maling nangyayari dyan at alam mong mali, kaya natatakot ka, ihayag. Tama, hindi. Lagay niyo dyan. Uy, ang bilis sumagot ni Jessica. Amen. True. Wala to all caps pa. Tama na yung hugot, anak ha. Okay, pero totoo yung sinasabi natin yan. So, kung wala ka tinatago, so, bakit di mo mabigay? Pastor, wala naman tayong right of privacy. Anak, wala na right of privacy kasi kung dalawang pinagsama, isa na lang kayo. Become one. Amen po. Alam niyo sa akin, di din madali yan. Dahil for so long, kung sa mga nakakilala sa akin, kung ano yung pagkatao ko, lalo nung kabataan ko, aktivista ko, ang taas sa akin ng karapatan. Yung karapatan pantao. Ano yung karapatan pantao? Isa na dyan yung my right to privacy. Pero sa totoo lang, ito nga, aaminin ko sa inyo. Sa madalas yung right to privacy na yan, naaabuso. Kaya nga may right to privacy, mayroon ka tinatago. Amen? Ay, suko mo na yan. Amen po ba? O, see? Kung hindi bukas ang puso mo rito, sa umpisa pa lang, kaalaman pa lang ng salita ng Panginoon, yung binanggit ko pa lang sa inyo, tungkol pa lang sa tubig kamuha niyan, tungkol sa mga kabataan naman na huwag kang magbarkada ng mga mali. Kung dyan pa lang sumisemplang ka na, kung dyan pa lang may labanan ka na, andun pa lang tayo sa first step, knowledge of the Word of God, pagsak na. Ano ngayon papasok at mag-flow yung Spirit ng Panginoon sa'yo para yung secret things in the secret place of your heart, mahayag. Amen? Ay, oh. Hello, look wow, salamat sa panonood, Pastor Imelda Ramos, Villanueva. Eh, Kenny, meron pang sinabi rito, oh. Nakalimutan yung password, Pastor. Talaga naman si Kenny, yun, nalimutan ha. Anyway, sige, punta tayo sa susunod. Pag nalagpasan mo yung step na to, naging bukas na ngayon yung puso mo, doon sa naririnig mo, doon sa nababasa mo, doon sa nahahayag sa'yo, nakaalaman tungkol sa salita ng Panginoon. At nagkaroon ka na sa puso mo ng tunay na pagsasaalang-alang at takot sa kanyang mga salita. Ang susunod na level dyan, yung spirit of understanding. Ano yung una? Knowledge. Ano yung susunod? Understanding.
Eh, pastor, bakit may spirit of strength dyan? Ay, hindi ka mabuti. Yung spirit of understanding na yan, dikit na dikit yan sa spirit of strength. Naalala mo yung binanggit natin kanina nung nagsimula tayo, na kailangan bukas ang puso mo para magkaroon ka ng encouragement. Dahil pag nahayag sa'yo, kung sino si Kristo, maiintindihan mo at malalaman mo ano yung mga nakatagong yaman ng kaalaman at karunungan ng Panginoon. Why? Kaya kailangan mo yan para ma-develop sa atin ang tinatawag na maunawaing puso. Bakit po kailangan maunawaing puso? Paulit-ulit tayo para matandaan ninyo. Kailangan mo yung maunawaing puso niya kasi pag ikaw ay magkakaroon ng pamamahala sa ibang tao o ikaw ay pinamamahalaan, dapat naiintindihan mo bakit ganun sila mamahala o bakit ganun mag-react yung pinamamahalaan mo. Marami dyan. Wala tayong exemption dyan. Dahil lahat tayo nung pinanganak may original sin. Marami dyan. Lahat yan. Tigas ng mga ulo. Kahit sabihin mo anong bite niyan, may breaking point yan, ang katigasan ng ulo yan. So, hindi ka handang intindihin kung ano yung pinanggagalingan niya, bakit ganun ang reaction niya. Kung hindi mo kayang intindihin kung bakit ganito ang pag-uugali niya, kung hindi mo kayang intindihin kung ano yung circumstansya ng buhay niya, kung bakit naging ganito ang reaction niya, mauubos at mauubos ang lakas mo. Tama ba? Hindi. Kaya nga yung understanding heart na yan, kung ang habol mo lang, magpas ka na sa kaalaman na salita ng Panginoon at natuto kang maging maunawain, pag hanggang maunawain puso ka, mapapagod ka. Why? It requires a lot of strength. Alam mo ba kung bakit? Kaya kailangan mo yung ganong kalakas na pangunawa at kalakasan dahil ikaw ngayon ang magiging daluyan din ng buhay para sa kalakasan ng iba. Yun yung totoo doon. Kaya iniintindi mo yan para maipamanhik mo ngayon yung Panginoon na kilala natin. Dahil yung panahon na hindi ka rin maintindihan, yung nagpapanhik sa'yo ng salita ng Panginoon na nagtsaga sa'yo, amen, inintindi ka rin. Tama mo, hindi. So, kanya imagine kung gaano ka-stressful yun doon sa mga taong kumintindi sa atin. So, ngayon, tayo naglilingkod. Hindi lang to pastor ha, pag sinabing naglilingkod kayo lahat dyan. Kung ipapamanik mo ngayon yung testimonya ng buhay mo, yung magandang ginawa sa'yo ng Panginoon, hindi lahat yan mag-react ng ayon o tama sa paningin mo. Ramdaman mo yan. Iko-kontra pa nga dyan ng hayagan eh. O may magsasabi pa sa'yo mamimiloso po eh. Tama po ba? Hindi. Yan. Kaya dito mo ngayon maintindihan na dapat ma-develop ngayon sa atin understanding heart na may kaakibat na kalakasan. Kung wala ang kalakasan ng Panginoon, kakapusin ka. Makapagod ka. Pero si Moses, ilang beses napagod. Sabi niya, kunin mo na lang ako, Lord. Balikan niyo sa Exodus. Tama hindi. Balikan niyo sa Old Testament. Ilan sa mga lingkod ng Panginoon yung nagsabi, pagod na ako. Makapagod ka talaga. Kaya nga, ang challenge ko sa mga naglilingkod, sabi ko nga, hindi lang pastor to. Lahat tayo naglilingkod tayo. Dahil lahat tayo, found tayo yung naging mga Kristiyano na ihayag ang magandang balita. We are bound to be a part of that Great Commission. Ano yung Great Commission na yun? Na ihayag mo hanggang sa ikaapat ng dulo ng mundo ang magandang balita ng Panginoon at naway mabaptismo na sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ano yung panghuli? At ituro mo sa kanila ang lahat ng alituntunin na tutos ko. Amen po? Yan lang pinapagawa sa atin. Lang ano? Kung minsan nakakapikon pa. Kung na yung nagmamalasakit, parang ikaw pa yung kontrabida. Tama po ba? Lalo yung mga magulang. Yan, type dyan, yung mga magulang. Amen po ba? Pero we cannot afford na maupos tayo at mapagod. Kaya kailangan mo yung kalakasan. Ngayon, habang tumatagal, kahit ano sabihin mo, tao pa rin tayo. Eh. Yung ganan yung kalakasan na yan. Pupunta ngayon tayo sa pinakamataas na level ng spirit ng Panginoon. Walang iba, kundi the spirit of wisdom. O ngayon, napagdidikit-dikit na ninyo. Kaya pala, sinasabi natin lagi, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, understanding, and knowledge. Yan yun, dikit-dikit. Pero hindi yan sabay-sabay. Mga magulang at kapatid, step by step yan. Ang huling baitang dyan, ang huling step dyan, walang iba kundi ang wisdom. Bakit mo kailangan ng spirit of wisdom? Pag nalagpasan mo na, yun lagi ka na lang ng uunawa. Pag naintindihan mo na yung prinsipyo ng Panginoon,
Okay? Na nilatag niya. Ano naman lahat yan, yung blueprint na yun, yung salita niya eh. Kasama yung mga utos niya na dapat nating sundin. Ando na lahat yan eh. Yung principles, okay? Yung laws niya. Pag law, ibig sabihin, dapat mangyari. Hindi pwedeng mabali. Pag yan nadaanan natin, at yan ay sa buhay mo, at yan di lang tumatak sa utak. Sabi ko nga eh, pag nakikinig ka ng salita ng Panginoon, ang problema ng karamihan ng mga may utak, pasok sa tenga hanggang utak lang. Dapat ibaba mo yan sa puso mo. Why? Pag yan nababa mo sa puso mo, yung wisdom na yan, magagamit mo ngayon yan in tandem with the spirit of counsel. Ano yung spirit of counsel? Hindi mo lang ihahayag ang salita ng Panginoon, kundi yung salita ng Panginoon, magiging buhay na payo at kwento para mapihit ang buhay ng ibang tao. Amen? So hindi lang tayo naghayag ako ng salita ng Panginoon. O narinig nila, okay na. Stop there. Hindi lang yan yung, ito, sa mga kakilala ko, sa mga malalapit sa akin, yung nilagay sa akin ng Panginoon sa puso ko, naabutin ko na salita niya. Inabot ko na. Minsan kahit nakakainis, okay, nagkaroon ka na maunawa yung puso, pero hindi lang dapat hanggang dun yan. Pinakamataas niyan, hindi ka lang naghahayag, kundi meron kang karunungan ng Panginoon, may baong ka, hindi sa utak, kundi dito sa puso. Kapag lumapit ngayon yung mga taong ito, paano mapipihit ang direksyon ng buhay ko? Paano mapipihit ang puso ko? Paano magbabalik loob ang aking puso sa Panginoon? Ito ang sirkumstansya ng buhay ko. Kung hindi mo alam ang isasagot mo, baka mag-backslide lalo yung kausap. Tama po, hindi. Sample na lang, parang pagod na pagod ka na din sa taong yan. Kapubulyawan mo, di ba? Paulit-ulit na lang. So, ano na mangyayari? So, imbis na ma-address ngayon, kung paano ngayon magkaroon ng encouragement yung tao, kung paano mabuhay muli, yung namatay sa puso niya, lalong pinapatay. Amen po ba? Kasi pastor, inintindi ko na matagal. Naubusan na ako ng kalakasan. Yun nga sinasabi ko, kakapusin ka ko hanggang understanding heart lang tayo. Kailangan iangat mo yan. Napakagandang ehemplo rito eh. Yung natutunan ko kay Pastor Dong, no, napakagandang analogy. Sinabi niya nun, mahihirapan ka talaga makitungo at pamunuan ng mga tao. Mahihirapan ka kung maglilingkod ka sa Panginoon. I-counsel ang mga tao at intindihin ang kalagayan nila. Kung ang gagamitin mo, yung sarili mong salamin. Dapat makita mo yan sa salamin ng Panginoon. At paano mo makikita yan sa salamin ng Panginoon? Mubog ka sa salita niya. Para bang ganito, sabi niya minsan eh. Nakakainis pag yan ang titignan mo, diretso eh. Tapat mo ngayon yung Bible sa harap. Why? Andun yung sagot eh. Panginoon, patawarin mo siya. Hindi niya alam ang kanilang ginagawa. Di ba yan isa sa mga huling salita ni Kristo? Pero kung wala ang salita ng Panginoon, kung puno ka na dyan sa taong yan, payo mo nang kausapin. Tama po, hindi. Yan, dami nagka-amen. Yeah, tuloy natin ha. Hello, Pastora Elizabeth Sayon. Kamusta na po? Hello, Kuya Chris Adan. Kamusta na kayo dyan? Ate Christy. So, ulitin ko, yung Spirit of the Lord. Para madali natin, para maintindihan natin. It starts with the knowledge of God through His Word. Para magkaroon ka ng pagsasalang-alang at takot sa Kanyang salita. At pag yan ngayon ang na-unlock, kakaroon ka ngayon ng bagong appreciation sa ibang tao. Ayan pala, anak din ng Diyos. Kaya madedevelop ngayon sa'yo yung pangunawa, understanding. Pero yan, makapapagod ka dyan. Okay? Nakakapagod yan. Unless wala kang wisdom, Panginoon. Kaya yung wisdom ng Panginoon na yan, hindi ka lang malilimit sa intindihin mo sila, kundi ikaw mismo ang gagamitin ng Panginoon, nasisidlan niya para mapiit ang direksyon ng buhay taong yan. Pampastor lang po yan, wrong. Naalala nyo, balikan natin yung Great Commission ha. O, hayag mo ang magandang balita hanggang sa ikaapat ang dulo ng mundo at sila'y mabaptisma sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Minsan kasi yung, di ba natin mga kapatiran, nililimita lang dun sa verse 19 eh. Tuloy mo sa verse 20 ng Great Commission. Ano nakalagay doon? At ituro mo sa kanila ang aking mga alituntunin at utos. At
yung pagtuturo na yon, hindi mo yan ilalatag ng isang bagsak. Ang pinaka-effective way pagka nilatag mo, ang alituntunin at utos ng Panginoon, fill the gap, fill the need. So, kung may pangangailangan sila doon, may kaalaman ka sa salita ng Panginoon at ang discernment na binigay sa iyo ng Espiritu ng Panginoon, ito yung tama at lapat salita ng Panginoon para sa Kanya. Yan ang tinatawag. Meron kang wisdom every time you counsel other people. So, yun nga yung salita ng Panginoon, hindi yan parang buffet na nilatag mo, bahala siyang mamili. Kundi, para ka ngayong yaya, o ngayon yung maglalagay kung ano yung tamang pagkain para sa Kanya. Eh, pastor, kung ayaw kainin, problema niya yun, hindi mo na problema yun. Trabaho ng Espiritu Santo, ang ipa, alam sa Kanya at ipuin ang puso niya, natanggapin niya, kung hindi ka sanay kainin yung pinapakain sa iyo, matuto ka ngayon, tikman yan, handa-handa. Amen po. Right. Okay, tuloy natin. Maliban sa belong to us, sabi rito sa Deuteronomy 29:29, it also belongs to our sons forever. And itong tanong, Pastor, ibig sabihin po ba niya mga anak natin? Napakaganda talaga ang mga anak natin. Pero hindi dapat tayo limitado doon. Remember, pinag-uusapan natin dito, spiritual things. So, hindi automatic. Kung meron kang anak by blood, ito na yun. Titing ko ha, belongs to us and to our sons forever. Yung sons dito, sa ibang version, sons and daughters. Hindi yan automatic kung sino yung anak mo sa dugo. Ideally, yes. Kasi magulang tayo, sino ba namang gusto yung mga anak natin na huhuli sa atin pagdating sa paglilingkod at pananampalataya. Pero dyan, matetenga ka lang. Ang gagawin mo, iikot ang mundo mo na maglilingkod ako ng buong buo. Pagkabuo na yung pamilya ko. Wrong. Pag inintay mo yan, kakapusin ka. Amen? Ang pinag-uusapang anak dito, gusto ko makatch mo yung spirit behind this. Simula tayo sa Hebrews 5:11. Sabi sa Hebrews 5:11, there is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain, sabi ni Pablo sa Hebrews. Why? Especially since you are spiritually dull and don't seem to listen. So, ang sinasabi ba dito ng Panginoon na things revealed that belongs to us dahil tayo sinagap natin? Automatic ba yun yung anak natin sa dugo? Hindi. In fact, sabi nga rito, hindi na pinag-uusapan ng dugo rito. Even in the spirit, pwede kasi may anak sa spirito, pwede may mga nakikinig sa'yo bilang leader ka ng church, may nakikinig sa'yo at may sumusunod sa'yo bilang pastor. Pero ang tanong, yung pakikinig nila, anong klaseng pakikinig? Nasa sharpen ba sila o lalo silang pumupurol? Ay, pinag-uusapan spirit you are spiritually dull and you don't seem to listen. Nakaka-relate ba kayo? Lalo doon sa mga simbahan na marami ng membro. Amen? So, yan ba yung sinasabing kung ano yung nasa atin, dapat belong din sa kanila? Hindi. Yan yung belong to us and to ourselves forever. Di yan yung pinatutunguhan ng salitang ito. Okay? Hindi yan yung mga spiritually dull and don't seem to listen. Kung may give up na ba tayo, hindi tayo give up. Ang nilalatag lang natin dito katotohanan. Kasi nga sabi ko, di ba? Lahat tayo sisidlan natin kahit pare-pareho tayong 10 litro. Hindi lahat sabay-sabay yan. Mag-give up 5, 7 liters in one go. May ibang kaya lang niya 1, may iba 3, may iba 5. Remember the parable of the talents? Tama? So, kung naiintindihan ngayon natin yan, tignan mo ngayon as an individual. Tignan mo yung individuality, yung pinamamahalaan mo. Magkakaiba ang level niyan. Hindi mo pwedeng sabihin magkakapantay. Dahil ito lang kaya niya i-give up. Ito lang kaya niyang i-give up. Ito, mas matindi yung kaya niyang i-give up. Ito ang lowest level. Kung meron man. Ando naman sa church, pasama-sama. Pero wala pa sa minuto doon sa usapan ninyo. LG ninyo, kaya Sunday service. Para mga inaantok na. Nakaka-relate kayo? Talagay niyo dyan kung amin. Matent naman, pero spirituality, parang hindi nakikinig. Pero hindi pa rin tayo susuko. Kaya nga, di mo maintindihan, di ba? Bakit importante ang understanding? Ito yung intindihin ko. Ito yung tinatawag ni Solomon sa prayer niya.
Bigyan mo ako ng puso dahil mamamahala ako ng mga mabibigat na tao. Bakit mabibigat? Hindi mabibigat dahil sa bigatin. Hindi rin mabibigat dahil matataba. Bigatin kasi ang bigat dalhin. Amen? Okay. So, hindi yan. Diretso tayo sa susunod na verse. Matthew 11:25, sabi ni Cristo dito. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them to infants. Babes. So dito sinasabi ni Cristo, salamat Ama, okay? At hindi nahayag yung karunungan at yung kaalaman na to, yung mga secret things na to, automatic, dun sa mga at tingin nila dahil mataas ang IQ nila. Ay, actually, warning na to eh. Parang gusto sabihin ng Panginoon eh. Kung mataas ang tingin mo sa sarili mo dahil sa taas ng pinag-aralan mo, dami ng medalyang nakuha mo, akala mo yan ang magiging susi para mapalapit ka kay Lord at para maintindihan mo kung ano yung karunungan at kaalaman niya, wrong. Ano sabi ni Jesus Christ dito? Salamat at itinago mo palalo sa mga ganyang mga tao. Why? Mami-misuse yan eh. Gagamitin nila yung salita ng Panginoon to their own advantage. Kaya katotohanan dyan, how should I know? I was once. Bago akong Kristiyano, pinairal ko kung ano yung utak ko. Kaya yun yung mga panahon na parang gusto ko umalis sa church. Sabi ko nga sa inyo sa patotoo ko, binilang ko 6 times kung gusto umalis na sa simbahan ni na Pastor Tong eh. Ay, kasi pinaiiral ko doon yung pagiging matalino mo. Hanggat di mo ina-unload yung dito, hanggat di mo dinidetox yung sarili mo kung ano yung kaalaman na natutunan mo sa mundo. Kasi sinasabing magpakabobo ka, hindi ko sinabing itapon mo kung ano yung pinag-aralan mo, kundi ilagay mo sa lugar, magulang at anak. Amen? Okay. Oops, Ate Angie, may sinabi rito. Kailangan po talaga natin ang grasya ng Panginoon para ma-overcome natin ang mga persecution, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Amen. Totoo po yan. Salamat, Ate Angie, sa pagpapaalala. Balik lang tayo din sa sinasabi ko sa inyo. Kaya, marami sa atin na, kasi katulad yan, katatapos na ng mga graduation ng mga bata, di lang dito sa Iligan, kundi sa buong Pilipinas. Hindi ako magtataka na marami sa mga konektado sa mga tamang simbahan dahil naitama ang mga puso. Nagiging mga honor. Ito yung papaalala ko. Hindi kayo mga anak, lalo yung mga kagagraduate lang o yung mga nabigyan ng honor. Iba ang tingin ng mundo sa honor o ano yung honorable sa mata ng Diyos. Tinitignan ng Panginoon kung ilang medal ang nakuha mo o ilang awards ang nakuha mo. Tinitignan niya yung puso mo. Marami nga ang medal mo. Bastos ka naman sa magulang mo, hindi ka honorable. Yan ang nagiging problema. I should know, sabi ko nga sa inyo, dahil ako intellectual na tao. Pag marami kang natutunan sa mundo at hindi ka ngayon nabalanse na salita ng Panginoon, aakyat dito yan eh. Ang maiisip mo ngayon, isa na ako sa pinakamagaling. Lalo na kung achiever ka, sunod-sunod yung achievement mo. So sa mga kabataan, ng achievement ay ibig sabihin, nagkaroon ka ng medal, nagkaroon ka ng award. Sa amin sa profession, sa mga nasa profession, yung ilan yung titulo na nakuha mo. Kuha ninyo, na pwede mo ngayon pangalandakan dun sa calling card mo. Haba ng buntot ng pangalan mo. Ilang certificate, diploma, master's, PhD yan. Yan ang sukatan ng mundo, nakatotohanan ng mundo. Pero yan ba tinitignan ng Diyos? Hindi. Kung kaya tinitignan ng Diyos, sana yung mga una niyang apostol, kinuha niya doon sa mga Pariseo at Saduceo dahil sila yung mga pinakamatatalino ng panahon na yun. Pero hindi, sa siya kumuha. Doon sa mga tao na simple. Tama kung bakit? Ang sabi dito sa salita niya, and have revealed them to infants. Ibig sabihin ng infants dyan, hindi baby. Ibig sabihin dyan, para kang bata, handang-handa ka sumagap kung ano yung revelasyon ng Panginoon sa buhay. Masyado kang matalino, maraming labanan. Kasi maraming tanong. Bakit? 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 Kung sinabing huwag ka magtanong. Okay? Kasi nasabi ko lang dito, bago magtanong ng bakit, tanggapin mo muna. Pag nasagap mo, namnamin mo. Pag nanamnam mo, doon mo ngayon ipasok yung kaalaman mo. Dahil yung ano yung kaalaman mo sa mundo, samahan mo pa yan ang karunungan ng Panginoon. Ang gandang kombinasyon yan kapag naglingkod ka. Amen po. Kaya, yung revelasyon na to, talagang sinadya ng Panginoon. Itago mo yan sa mga matatalino, Ama. Again,
sa mga anak namin. Proud na proud kami sa inyo dahil ang dami ninyong awards. Pero nawa mga anak, yung awards na yan, wag lang dito na tenga sa utak. Pasalamat kayo sa Panginoon dahil kung wala ang Panginoon sa buhay ninyo at ng mga magulang ninyo, wala din yung mga achievements na yun. May partisipasyon ka, yes. Pero bakit partisipasyon mo na madisiplina ka na mag-aral ng mabuti? Kasi naiintindihan mo sa church eh. Ano tinuturo sa church? Self-control, discipline. Amen? Okay, so, hey, salamat, Kuya Max. Yan, listen to this mga anak. O, makinig talaga kayo. Amen? So, next. Na-reveal man to dun sa mga tinatawag na infants, yung hindi pa ganun kamature sa Panginoon, mga bagong Christians. Pero hindi ibig sabihin nun, ni-reveal na lahat. Again, ang sabi ko nga sa inyo, depende kung gaano karami yung in-unload mo. Kung 1 liter lang din ang ipapakita ng Panginoon sa'yo. Kung 5 liters doon sa 10 ng pagkatao mo ang in-unload mo, 5 liters ang ibibigay sa'yo ng Panginoon. At sa umpisa, dahil tayo mga baby Christians, yung mga bagong Kristiyano, initial disclosure lang po yun, hindi po yun yung buo. Alam niyo ibig sabihin ng initial disclosure? Kung merong i-disclose sa'yo na 10 pages, 1 page pa lang ang pinabasa sa'yo ni Lord. Amen? Pero maganda simula na yan. Amen po ba? So, di pa rin yan yung sinasabi ko sa taas sa Deuteronomy 29:29 na belongs to us and to our sons. Hindi naman nilagay doon into our infants eh. Kaya yan ang gusto ko sa lingwahe ng English pag ang pinag-uusapan tungkol sa anak. Kasi sa Tagalog po, okay, isa lang ang salitang anak. Pero sa English, pag sinabing child o infant, ibig sabihin, bubit ka pa. Ibig sabihin nun, hindi ka pa ganun ka-mature. Pero pag sinabing son or daughter ka, ibig sabihin may level of maturity ka na. So dito, since infants pa lang yan, hindi infant dahil sa physical, kundi infant ang maturity ng kanilang puso at spirito sa relasyon kay Kristo at sa pananampalataya. Hindi po yan yung sinasabing belongs to us and our sons forever. Amen? Initial disclosure lang yan. Punta tayo sa Hebrews 5, verse 12 to 13. Ano sabi yun sa Hebrews 5, 12 to 13? You have been believers for so long now that you ought to be teaching others. Tanggal mo na sa pananampalataya. Tagal mo ng believer. Dapat ngayon nagtuturo ka na sa iba at nagagamit ka na ng Panginoon. Instead, sabi ng salita niya, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. Paulit-ulit na lang, tuturuan ka na naman. Depende kung ano yung circumstansya ng buhay nito. Maaaring nag-backslide ng matagal, maaaring tuloy-tuloy namang umaattend, pero talaga namang dami pang kailangan i-unload, di pa ma-unload, 10, 15, 20 years na, di pa rin ma-unload. Tama? Ang tawag ngayon dito, you are like babies who need milk. Until now. Kaya naalala nyo sa mga anak natin, matotolerate mo, 3, 4 years old, nagdedede. Pero maniwala ka, 10, 12 years old, nagdedede pa, matatanggap mo pa ba yun? There's something wrong, di ba? Dapat pagdating sa mga ganong edad, solid food lang kinakain yan. So, touch the spirit ngayon dito. Ang tagal mo na mananampalataya. Pero ang sinasagap mo pa rin, puro aral na parang pambata. Ay, blessed. Ay, prosperity. Ay, prayer request. Hindi ko sinasabi masasama yung mga salitang yan. Ang sinasabi ko, hindi ko pa pinagsawa kapatid. Yung hinihintay mo lang yung pasalo. Gusto ng Panginoon yung pabigay. Ano na naibigay mo? Bibigay lang po akong 10%. Di lang yung 10%. Pinag-uusapan natin dito ang buhay mo. Anong grasya mo na meron na galing sa Panginoon na na-unlock, na na-unravel, na ngayon magiging kagamit-gamit para sa kanyang pansyon ng kaharian. Lalo ka tumugtog ng gitara, tagal mo na ni tumutugtog. Bakit di ka sumali sa worship team? Tama, hindi. Hindi pwedeng nakatenga ka na lang na matagal. Hindi pwedeng baby ka na lang sa pag-aaral, paglilingkod. You need to eat solid food, magulang at anak. Because for someone, sabi ni Pablo dito, for someone who lives on milk is still an infant. Kahit gaano katagal ka na, hindi dito padamihan ng taon kung matagal ka na sa church. Pinag-uusapan dito, kamusta ang kalagayan ng puso mo? Lumaki na ba yung kapasidad mo?
o hindi. Ngayon, paano mo ma-check kung sa puso niya, infant pa rin siya sa karunungan at kaalaman sa Panginoon. Ganda na salita ito. Kaya sabi ko sa iyo, pag ito biglang nilatag mo doon sa mga tao, kahit sabihin mo ng Kristiyano na masasaktan yan. Sa nakalagay dito, for someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Hanggang ngayon, di mo pa rin alam kung ano yung tama at mali. O, gano'n naman, pastor, magulang na ako, nagkaapo na ako eh. Kaya pinag-uusapan po nito yung pamamahala mo. Kundi, alam mo ba kung ano yung tama at mali sa mata ng Diyos? Amen? O, hindi pa rin yan. Dami na, no? Type 3, hindi pa rin yan. Okay. Punta na tayo sa panghuli. Ito na ngayon yan. Hebrews 5:14. Ano sabi dito sa Hebrews 5:14? Nakalagay dito. Solid food is for those who are mature. So, sino ngayon yung mga sons na yan? Yan ngayon yung mga mature na anak ng Panginoon. Ngayon, paano mo masusukat? Di ba sabi natin kanina, balik tayo sa kanina slide. Hindi ka pa mature, you do not know what is right. At ang pinag-uusapang right dito, what is right in the eyes of God. So, righteousness ng Panginoon. So, dito ngayon, sino yung mature? Lalakaran mo na, sasabuhay mo na, at wala na isa sa buhay, ay babahagi mo pa, hindi lang ang salita, hindi ang katuwiran ng Panginoon. Dahil pag naibahagi mo ang katuwiran ng Panginoon, diyan ngayon masusubok yung wisdom ng Panginoon sa buhay mo. Dahil nalalatag mo na tamang katwiran sa tamang sitwasyon. Kung may mga tao na sumisemplang, may mga taong lumalapit sa iyo na matitigas ang ulo, may mga taong lumalapit sa iyo na humingi ng tulong, hindi tulong pinansyal, kundi tulong paano mapipihit ang direksyon ng buhay nila. Nalalapat mo na kung ano yung tama na salita ng Panginoon. Kumbaga sa doktor, wow, MD ka na, PhD ka na. May K ka na talaga. Why? Kasi mature ka na. Yan yung mga tunay na sons and daughters. Matik ba yan? O kung po ba yan, pag nilayhands ako, pag binuhusan ako ng ng 10 litro ng olive oil, wrong. Yung iba nagiging tradisyon na rin. Na-anoint ako. Hindi yan padami yan, olive oil na inanoint sa ulo natin. Symbolic lang po yun. Ang importante dito, training. Ano sabi dito? Solid food is for those who are mature. Who through training? Saan nagte-training? Tamang training place. Wala iba kundi simbahan. So tanong, nasa tamang simbahan ka ba para yung right sa mata ng Panginoon, yun ngayon ang maihahayag mo. Yun ngayon ang maisa sa buhay mo, yun ang malalakaran. Amen? So, those who through training have the skill. Tignan nyo ha, ano yung skill na yun na hinahanap ng Panginoon? The difference, to recognize the difference between right and wrong. Hindi ikaw magde-define kung ano yung right and wrong. Ang magde-define niya sa Diyos. Kahit masakit sa atin yan, kung talagang mature ka na, tatanggapin mo yan. Amen po? Sige, lagay niyo lang dyan. Amen. Sige, salamat po. Dumami ba yung nanonood o nabawasan? Uy, dumami naman. Very good. Lalo kasi mababawasan pagka habang tumatagal at medyo pasakit ng pasakit ang mga nasasabi natin. Pero kailangan, last, sabi dito sa Deuteronomy 29:29. So, alam na natin yung belong to us and to our sons forever. Last, sabi niya, para nga, so that we may follow all the words of the law. Para masunod natin lahat ng salita. Panginoon. Punta tayo sa Matthew 13:11. King James Version. Okay? Sabi dito sa Matthew 13:11. He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. So, kung ikaw yung tinatawag na sons ng Panginoon, daughters ng Panginoon na nag-mature, ano yung mga unlock sa'yo? The mysteries. Alam mo, di ba sabi natin kanina, ano yung mystery na yan? The knowledge and the wisdom. Pero alam mo, may mas malawak pala dyan. Kaya ka binigyan ng kaalaman at karunungan kasi may mas malawak na teritoryo ang Panginoon na gustong pakilala sa iyo. Oh, mag-excited ka. Alam mo kung ano yun? Walang iba kundi ang kaharian. Langit. Walang iba kundi ang kaharian ng Panginoon. Alam mo ba doon sa Luke 4:43, sabi ng Panginoon, si Kristo to ha, yan, ano siya, bakit ka ba nagpunta rito? Laging sagot natin, di ba? Para iligtas tayo. Oo naman yun. At the individual level.
Pero tignan ngayon natin yung mas malaking larawan kung bakit si Kristo pinadala ng Ama. Ano sabi niya sa Luke 4:43? I must preach the kingdom of God to other cities because I was sent for this purpose. Bakit siya pinadala? Hindi lang para magligtas, kundi ihayag ang magandang balita dahil ang magandang balita na yan, ang nakapaloob dyan, hindi lang yung mapihit ang mga ugali natin, kundi kaya pinihit ang mga ugali natin upang magkaroon tayo ng partisipasyon sa kaharian ng Panginoon. Eh, nasa church naman po ako, nagsaserve ako, di ba po yun ang kingdom? Wrong. Training ground ng church. Hindi yan ang kingdom. So, malaman ko ano yung kingdom? Ang kingdom, yung pangkalahatan. It starts with your heart. Kaya meron kami live group last week, the Battle of the Kingdoms. Hindi may establish ang kaharian ng Panginoon sa buhay natin, unang-una sa puso natin, kung hindi mo na natin titibagin yung sarili nating kaharian. At ano yung pinakamatinding pader at pundasyon ng sarili nating kaharian? Pride of life. Hanggat hindi tayo natututo magpakumbaba to such a point that we have not just denied ourselves, but pwede natin sabihin tumarap sa Panginoon, Lord, I consider myself irrelevant. Kung ano man yung pagkatao ko, kung ano yung pagkakilala sa akin ng lipunan, I consider that all irrelevant. Sabi nga ni Pablo, lahat ng yan tapon. Yung karangalan ko, yung yaman ng pamilya ko, yung taas ng tingin ng tao sa akin, tapon lahat yan. Kung wala ka, hindi kita kasama. Dahil kung kasama kita, sabi ni Pablo, nakita ko na kung ano yung purpose na binibigay mo sa akin. Hanggat di tayo maabot sa level na yun, we have such reverence sa relationship natin sa Panginoon. Paano mo ipi-preach? Hindi lamang ang gospel na mabagong puso, kundi ang mas malawak na gospel sa kingdom of God. Amen? Ayaw ng Panginoon na malimita ka lang na mabagong buhay ng tao. Gusto niya, kaya binagong buhay ng tao upang ma-replicate na ma-replicate, upang mabago ang syudad. Kaya pansinin mo, very specific siya, I must preach the kingdom of God other cities. Interesadong Panginoon sa syudad. Amen po. For this purpose, I was sent. All about the kingdom. Amen? Kaya dito sa Iligan for the past, I think, 3 to 4 weeks, pinag-uusapan namin yung sa dasal ng Panginoon, yung Ama namin. Ano specifically? Yung first half. Our Father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Amen? All about His kingdom. Sabi rito, we may follow all the words of the Lord. Tayo sa Matthew 6:33. Paborito natin. Ayan. Basahin natin to. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be what? Shall be added unto you. So, kaya sinabi ng Panginoon, yung secret things na yan, walang iba, kundi secret ng kaalaman at karunungan ng aking kaharian. At pag nahayag ngayon yan, maiintindihan mo na ang konteksto ng yaman na salita ko has something to do kung ano yung katwiran at tama sa mata ko. Yan naman talaga yung nasa salita ng Panginoon. Kasi tayo, dahil sa kasalanan ng una natin mga magulang, laging kontra kung ano yung pananaw at gawi at pag-uugali natin. Doon, kagustuhan ng Panginoon. At ang kagustuhan ng Panginoon, alam mo ba, dilatag na lahat yan. Nandun na lahat sa salita niya. Nandiyan na yung blueprint. Ang problema, hindi natin masagap. Ang problema, hindi pa ganun kabigat yung appetite natin para namnamin ang namnamin salita na to. Kasi magkakaiba yung level of capacity. Hindi natin pinag-uusapan dito yung talino, hindi natin pinag-uusapan yung taas ng pinag-aralan. Pinag-uusapan dito, gaano kabukas ang puso at spirito mo na ma-unload ko ano yung luma sa'yo para ma-upgrade ka base sa salita ng Panginoon. So, ready ka na ba? Lagay mo ngayon dyan. Ready na po ako magpa-upgrade. Ayan. Sige, lagay mo dyan. Kung ready ka na magpa-upgrade. Hello, Kuya Wilson. Fergis. Hello din, Ronel. Salamat sa pakikinig, anak. So ngayon, nas naintindihan ngayon natin itong lagi natin sinasabing seek first the kingdom. When you seek the kingdom of God, talagang sinisik mo dyan ang unang-una. Walang iba kundi si Kristo dahil si Kristo, ang misteryo ng Panginoon dahil sa Kanya nakabalot ang kaalaman at karunungan ng Diyos. Pag yan ang na-unlock mo, kakaroon ka na maunawaing puso dahil ang ihahayag mong magandang balita niya all about katuwiran
ano yung tama sa mata ng Diyos. Always remember, kung ano yung tama sa mata ng Diyos, mali sa mata ng mundo. Kaya maraming kukontra sa'yo, marami dyan ng matigas ang ulo, marami dyan ng pasaway. Kaya kailangan ngayon tinatawag na maunawaing puso. Amen? Kaya wisdom, understanding, and knowledge. Pansinin mo, ano yung nakalagay sa dulo? And all these things shall be added to you. Ano yung all these things dyan? Yan yung mga secret things. Ano yung things? Past. Ano yung past? Manners and ways. Ano yung manners and ways? Pag-uugali at pamamaraan sa buhay. Dapat kitang-kita yan sa pag-uugali at pamamaraan mo sa buhay. Lord, I give my life to you. Anong ministry mo sa church? Wala po. Oh, ay, doon pa lang. I give my life to you. Wala kang ministry. Amen? Kuya. So, all these things dyan, walang iba. Kundi yung mga secret things sinasabi natin. Kaya malapit na tayo matapos. Gusto ko makita nyo. So, ito yung pinakabuod ng ating pinag-usapan na Deuteronomy 29:29. The secret things belong to the Lord our God. Tama? But the things revealed belong to us, to our sons forever. May not be our blood, our sons and daughters by blood. Maaaring mga anak at kasama natin ito, the Spirit. Saan? Sa simbahan natin. So that we may follow all the words. At the end of the day, interesado ang Panginoon kung ano ang tama sa mata niya. Hindi ko ano yung tama sa mata natin. Dahil pagka pinaglalaban pa rin natin yung sarili nating tama, kaya tayo tinatama. Amen po. Yan, dyan po nagtatapos yung pinag-uusapan nating Deuteronomy 29:29. Okay, so stop sharing na muna dito, Gabi. Focus ngayon tayo dito. So, salamat sa pakikinig sa inyo at sa bahaging ito dahil may oras pa tayong natitira. Maaaring lagay ninyo dito sa Facebook kung ano yung mga panalangin na meron kayo. Okay, maaaring i-chat ninyo. At for a while, bago tayo magtapos, kasama namin sa panalangin ngayong hapon na to. Okay, ang mga gusto ninyong iangat, ang mga gusto ninyong ihingi sa ating Panginoon. Amen po. At nawa, yung salita ng Panginoon ngayon, bago tayo matapos, gusto ko ulitin lang sa inyo para tumatak sa ating mga puso. Ikaw magdidesisyon, magulang at kapatid. Gaano kalalim ang gusto mo na lumubog ka sa salita ng Diyos? Gaano mo gusto makilala si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon? Is your will needs to be broken. Your will that you need to give up para ma-unlock kung ano yung mga secret treasures ng Panginoon nasa salita niya. Hindi yan mabubuksan. Ay, gaano ba magbasa ka ng magbasa? Dahil kung may kabigatan sa puso, na kumukontra doon sa salita ng Panginoon, kaya hindi siya yung mahayag ng Panginoon ng buong buo. Ano itong mga yaman na to? Makukuha mo, na magagamit mo, pang ikaw, ay maging daluyan naman ng buhay niya para sa iba. Amen? Kaya ngayong hapon na to, samahan niyo ako sa panalangin para sa lahat. Panginoon, nawa yung mga salitang ito na nasagap namin. Tulungan mo ako, Panginoon, na palambutin ang aking puso. Mga salita mo, ang kaalaman at karunungan mo, Panginoon. Manamnam ko ito in such a way, Panginoon, na hindi lang puro utak ang gagana sa akin, hindi lang puro utak ko ang gagamitin ko ang salita mo. Kundi, Panginoon, bunga pa ang mga salitang ito at gumuhit sa aking puso. Gumuhit sa aking puso ito upang makita ko kung ano yung nakikita mo sa ibang tao. Ang bawat isa may halaga. Ang bawat isa may potential. Ang bawat isa pwede mong maging anak. Mga Panginoon, makita ko kung ano yung nakikita mo. Mahayag sa akin kung ano yung gusto mo ipahayag. Ang higit sa lahat, Panginoon, malakaran ko kung ano yung plano mo sa buhay. Napanalangin ko, Panginoon, na bawat isa sa amin na nandito ngayon, na nakikinig, na nakatunghay. Panalangin ko, Panginoon, mabuksan ang puso ng bawat isa.
Give us an understanding heart. Bigyan mo kami ng takot, Panginoon, pagsasalang-alang sa salita mo. Pangkaalaman at knowledge naman. At pagkakakilala namin sa iyo at sa iyong mga salita, siya bumalon sa puso namin maunawain. Bigyan mo kami ng kalakasan with that spirit of strength, Panginoon, sa magkakaroon ng understanding heart. Ma-develop din sa amin, Panginoon, spirit of wisdom that will help us address the needs of the people by being wise counselors. Kung tinatawag ni Daniel, stars, the expanse, in the darkness of the heavens. Kaya request po galing kay Ate Emerald na, Panginoon, bigyan mo ng ma-open ang spiritual sense and understanding ng anak niya, Panginoon, na si Jerome, Panginoon. Kami sumusukot, nananalangin kami, Panginoon, sa buhay ni Jerome. Alam ko, meron ng nabuksan sa puso na anak ni Ate Emerald. At ang panalangin namin nawa ang pato ng buko. Nawa hindi lang masilip kung ano yung nasa loob ng baul, kundi mabuksan mismo yung baul ng puso ng anak niyang ito. Napanalangin din namin si Jerome Dumantay Sr. Nawa, Panginoon, mabuksan din ang buong buo. May nalakaran na salita mo, Panginoon. Ang kapatid namin ito. Alam ko na kahit pa paano may nakaupit pa rin sa puso niya. Nakaalaman tungkol sa salita mo. Nawa, Panginoon, yung tamang salita mo ang lumapat sa kanya. Mabuksan lalo mata ng pangunawa ni Kuya. Na malimita kung ano yung sirkumstansya ng buhay niya, kung ano yung sirkumstansya ng mga tao nakapaligid sa kanya. Pagkos, Panginoon, ang panalangin ko, balik mo siya dun sa lugar kung saan ang puso niya na bukas ang nakikita, hindi nakikita ng kanyang lumang mata, kundi ang nakikita ngayon kung ano yung paningin mo para sa iba. Alam ko na may purpose ka sa mag-amang ito. Napakatibay na testimonya, Panginoon, pagpihit ng puso nila. Kaya kami naniniwala at hindi kami sumusuko. Naangat namin sa iyo, Panginoon, pumilos ka sa buhay ng mag-amang ito. Pumilos ka sa buhay Jerome Jr. Jerome. Pinapanalangin din namin ang ama ni Ate Flory. Tatay, alam ko na si tatay ay kahinaan ngayon, Panginoon. So, kung mag-alala tayo, kita ng Panginoon ay tapat sa buhay mo sa iyong mga anak. Napanalangin namin tuloy na kalakasan sa buhay ni tatay. Pinakalakasan sa buhay ni tatay. Napanalangin din namin ang mga senior pastor namin. Samahan mo sila, Panginoon, sa lahat ng mga lakad nila, sa lahat ng mga mission nila. Una na kay Pastor Dong, kasama si Pastor Walter sa pag-ikot nila sa iba't ibang mga simbahan at mga kapatiran. Dala ka ng mga anghel mo, pakalukuban sila ng iyong protection. May your traveling mercy be upon them, Panginoon. And nawa, Panginoon, that wisdom that you have given, especially to Pastor Dong, continues to resonate. To strengthen the body of Christ. Not just here in the Philippines, but in the whole world. Pinapanalangin din namin, Panginoon, si Pastora May. Salamat sa buhay niya. Salamat sa paggamit mo sa kanya na maaaring personal ang unang dahilan ng pagpunta niya sa Melbourne. Pero, Panginoon, hindi talaga maalis sa puso ng isang lingkod na tuloy kang paglingkuran. Gamitin mo siya mightily, lalo na doon sa mga connected churches, mga bago pa mga simbahan na karamihan mga Pilipino, Panginoon, mga diaspora ng mga Pilipino doon sa Australia, specifically sa Melbourne, upang may share sa kanila kung ano yung kalakasan at grasya na meron na simbahan namin upang magkaroon ng kalakasan naman sa kanila. And the other way around din naman, Panginoon, kung aalisin sa amin yung humility, the sense of humility bilang dabo of Christ, na meron din kami masasagap na kalakasan upang mapunuan ang kahinaan namin galing sa ibang bahagi ng iyong katawan. Pinapanalangin din namin si Manang Jezebel, si Kuya Atan, Panginoon. Alam ko may nabuksan doon sa bahay nila. Di lamang sa salita mo, may nabuksan doon, Panginoon, sa bahay nila. That spirit of the Lord, spirit of reconciliation, starts with an understanding heart. Nawa, Panginoon, tuloy-tuloy, Panginoon. It's like a ripple of water. Sa isang body of water, Panginoon, that ripple of water that sends the spirit of reconciliation resonate deeply and widely sa puso. Di lamang niya ng Jezebel, lalo-lalo na kay Kuya Atan.
Panalangin ko rin na patuloy mong proteksyonan lahat sila doon. Di lamang sa household nila. Ganun din sa household ni na Mama Bel, sa kanyang mga anak sa tabing bahay, Panginoon, sa tungaw. Panalangin namin, lalo-lalo na kay Mama Bel na karoon siya, Panginoon, ng continuous health. Hindi magiging hadlang ang old age na, Panginoon. Lalo ka makilala. Di bagkos, Panginoon, mas magagamit pa si Mama Bel, lalo-lalo na sa mga mag-anak niya. Nawa, magbukas na ng pinto, mabuksan ng pinto ng langit, pintana ng langit, ilawang sa tungaw, mga kamag-anak nila dito sa Florida. Napanalangin din namin, Panginoon, si Brother Rolly Paye, lalo-lalo na sa napipintong pagpunta niya sa Australia para sa trabaho niya. Panginoon, salamat sa buhay ng isang anak na sumunod sa iyo. Isang anak, Panginoon, na naging obedient sa panawagan mo. Panalangin namin, Panginoon, na pagpunta niya ron, alam namin na siya at ang mga kasama niya will be brought to some of the most remotest places sa Australia. Pero hindi ito magiging hadlang, Panginoon, upang siya ay makapakinig at maglingkod sa iyo. Hindi ito magiging hadlang na para tumapang siya sa pananampalataya niya. Bagkus, Panginoon, gagamitin mo sa konstansyang ito para lalo siyang tumibay bilang isang mananampalataya at bilang ama at asawa. Bilang kay Juliet pati sa kanyang mga anak. Amin ding pinapanalangin na patuloy na kagalingan sa buhay ni Kenny Dagisonan. Alam ko, Panginoon, na sinasabi ng mundo, naku, meron ka problema sa puso mo. Pero sinasabi ng Panginoon, wag kang maligaga, anak. Hindi magiging hadlang ang sakit sa puso. Pagkos, yan ay pagsubok lamang ng Panginoon sa iyo kung gaano ka pa kumakapit ng pananampalataya mo sa Kanya. Kung gaano binibigyan ng halaga, pag-asa sa Kanya. Panalangin namin, Panginoon, na alisin mo kung ano pa yung alinlangan sa puso ni Kenny tungkol sa nasabi ng mundo na sakit na to sa kanya. I-declare healing sa buhay niya. Paring kami tumusuko. I-declare healing sa buhay niya, Panginoon. May that spirit of yours that strengthen him. Tide him over, Panginoon. Upang ang faith at hope na meron sa iyo, Panginoon, pagbigkis niya. Mamagitan din ng pinakamatinding word ng pagbibigkis. Ang iba, kundi ang unconditional love na meron siya sa amin ding pinapanalangin, Panginoon, ang aming mga anak. Unang-una na si Red, salamat sa paglilingkod ng batang ito. Nawa, panalangin namin na you continue to increase and heighten his level of maturity. Mga pamahala, Panginoon. May his sense of responsibility and accountability be also heightened, Panginoon. Tama ang puso niya. But he needs to grow up a little bit more, Panginoon. Dahil kailangan mo siyang ihanda na mas mataas pang panawagan at maglilingkod. Pinapanalangin din namin ang buhay ni Chino. Salamat sa patuloy niyang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maaaring nasa ibang simbahan siya dahil sa malayong lugar siya. Pero salamat sa puso ng batang ito na may naitanim na rin maglingkod. Bigyan mo siya at ang mga kasama niya, mga pastor niya doon sa every nation sa Taipei, Panginoon, na magpatuloy sa paglilingkod kahit na they need to move out of their church at maghahanap sila ngayon ng bagong lugar. Alam ko, Panginoon, na napakabigat na responsibilidad dito sa paglipat nila, pero give them that strength, Panginoon, dahil they have that purpose na gamitin mo sila for the dominant grace para dun sa mga kabataan sa National Taiwan University. Pinapanalangin din namin, Panginoon, na ingatan ang lahat ng mga kabataan, di lamang sa Iligan, kundi sa buong Pilipinas at sa buong mundo, lalo na sa mga panahon na to. Nawa, Panginoon, yung influence ng kultura, yung influence ng social media, Panginoon, may be adverse, Panginoon. Ganun din sa mga peers nila. Bumalik sila sa iyong salita at paalala nila that bad company corrupts morals. Maaaring hirap tanggapin ito, lalo na sa mga kabataan. Pero bigyan mo sila ng bukas ng puso, Panginoon, na makinig. Buksan ang kanilang mga pandinig. Buksan ang pinto ng kanilang mga puso. Silang lumayo sa mga tamang tao. Silang lumayo sa mga tamang counsel, Panginoon. Pinapanalangin din namin ang patuloy na kalakasan naman sa mga magulang. Lahat ng mga magulang, hindi lamang sa Davao Christ Iligan, kundi sa lahat ng mga magulang, Panginoon. Kalakasan na maitawid ang mga anak dahil sa responsibilidad namin. Kalakasan, Panginoon, na maipakilala ka kami mananampalataya. Kalakasan din bilang magulang sa aming mga anak sa dugo, kundi kami magpakamagulang din sa mga tao na binigay mo sa amin. At sa pagtatapos namin ngayong hapon na to, Panginoon, pinagpapala din namin ang buhay ng mga kapatid namin sa Davao Christ Parañaque.
Unang-una na, mga leaders, ibang mga associate pastors, Panginoon, mga full-time na naglilingkod. Salamat sa buhay, lalo-lalo na ni Nagabi, mga kasamahan niya dito sa technical. Katulad ng sinasabi mo, they may be in hidden places. Pero Panginoon, those that are in hidden places, you share them your hidden treasures. Mga Panginoon, sa mga young adults na to, sa mga kabataan na to, na inialay na ang kanilang mga buhay sa paglilingkod sa iyo, bigay mo rin ang portion na nararapat sa kanila, Panginoon. Gamitin mo rin sila upang ang flow ng buhay, ang ebb ng buhay na binigay mo sa kanila, dahil sa paglilingkod nila, maibahagi din nila ang buhay na to at ang hininga mo sa iba. Sa aming pagtatapos ngayong hapon na to, Panginoon, pinapatuloy na pinapanalangin na lumawak pa ang reach and daily life sharing. Panginoon, palawakin mo pa to. Marami pang maabot na buhay, marami pang mga lingkod mo, maabot nito, marami pang kwento na may kwenta. Kwento ng mga pinago mo. Kwento, Panginoon, no? Bibigay ng kalakasan, hindi lamang sa bawat isa, kundi sa buong katawan mo, Panginoon, to the body of Christ. Gamitin mong medium, patuloy mong palakasin ang platform ng daily life sharing. Sa pag-iiwa-iwalay ngayon namin, ngayong hapon na to, bigyan mo ng kalakasan ng bawat isa sa paghahanda para sa kanya-kanya Sunday service bukas. Damo mga technical crew, damo mga ushers, sa mga marshals, ganoon din ang mga worship team. At sa lahat, ang mga lingkod mo na naatasan, na maghahayag ng tamang mensahe para sa mga upa ng bawat simbahan. Give them their hedge of protection, Panginoon. So may the word that you have revealed to them, the revelation of your word, Panginoon, would serve to activate, to stir the hearts of those who hear it. Stir the hearts of those that will listen to it. Nawa, Panginoon, palay mong gawa ng kamay ng bawat isa sa darating na linggo. We may become productive, not just in our ministry work, but also productive in our places of assignment. Sa pansamantala namin pag-iiwalay ngayong hapon na to, Panginoon, papala ko bawat isa na nakinig, makikinig pa, at makikinig pa sa mga dadating na mga araw. Pawin mo mga puso nila, magguhit sa mga puso nila ang revelasyon ng mga salita at mensahe at spirito ng mga salitang ito. Aming inaangat, mataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So mga kabangers, salamat sa inyong lahat. Ulit si Pastor Ben Manga from the Home of Christ, Iligan. Thank you. God bless and have a spirit-filled Sunday tomorrow in our respective Sunday services. Goodbye, everyone. Thank you.